January 20. Grabe, ang bilis. Anong oras na? 5:16 in the morning. Ang bilis nga, no, Bilis. Doc Bong? Oh, Parang grabe. kakabagong taon lang natin. Matatapos na naman ng January. Matatapos na naman ng linggong to. Talagang napakabilis ng panahon. Pero malamig ang panahon. Malamig lang sa Malamig Baguio. ngayon. Ang Sa Baguio, sabi ni Jun 13 degrees. 13 degrees. So, ang sarap no, no? Kaya- Oo, kahit na hindi ka nga maligo. Pero hindi, naligo naman daw si Kuya Jun. Narinig ko siya. Yes, Kaya oo, naligo sabi naman niya. daw siya. O sige, bago natin umpisahan ang ating mga activities ngayong umaga, syempre, may tanong muna ako sa inyo. Lalo Oo na nga. kay Doc Bong. Naku. Dahil bihira ko lang ito makasama eh. So Kaya gusto ko nga. siya yung sumagot nito. Doc Bong, may idea ka ba kung bakit minsan may mga tao na sabihin natin iba nga babies pa lang, di ba? Eh kinukuha na ng Panginoon. Oo nga. May mga instance na kahit hindi baby, yung mga bata pa lang, toddlers or Oo. minsan sa aksidente, di ba? Oo. Actually, mamaya sagutin niya ni Brother Eli, pero may mga sinabi dati na siguro yun ay paraan ng Panginoon para iligtas na rin yung mga taong nauna ng pinagpahinga sa posibleng mas pangit na future o mas delikadong mangyayari o mas baka magkakaroon lang siguro ng mga pagkakataong magkukumit ng malaking pagkakasala. Tapos parang nakita siguro na Diyos na, o teka muna, pagpahingahin na para hindi na makagawa pa ng mas mabibigat na kasalanan. Maaaring ganon. Or, ayun, so, tingin ko yun, isa sa mga naisip ko lang na po pwedeng dahilan. Ano? Pero syempre, iba pa rin yung ating marinig, yung talagang Sasabihin ni tungkol sa- Brother Eli Yeah. mamaya sa Biblia. Pero i-welcome muna natin ang napakagwapong kararating Asa na? na dito sa bahay. Kasi Tony G eh. Dito ka. Attorney G in the house! Hi, Attorney G! Good morning, Good Attorney G. morning! Mamaya malalaman natin. Kaya nga eh. I'm sure kayo rin, girls, gusto nyo malaman kung ano yung dahilan. So, yan po ang sasagutin ni Brother Eli Soriano. Kung ano nga ba sinasabi nito, batay sa banal na kasulatan para Yes. sa ating biblically speaking. Yung mga taong mababait, yung mga taong mabubuti, kung pumapanaw man sila sa mundo, may kahulugan sa Diyos yun. Basahin natin ang 57:1 ng Isaiah. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kung ang tao talagang matuwid, talagang matuwid sa Diyos, mabuting tao, kaya minsan sila kinukuha ng Diyos kasi merong kasama ang dumarating, baka sila'y mapasama pa, kinukuha na sila ng Diyos. May kasama ang nakikita ang Diyos darating sa kanila, kaya kinuha na sila ng Diyos. Siguro, yung mga sinasabi mong tao, kaya kinuha na sila ng Diyos, kung matuwid sila, nilalagyan ko yung benefit of the doubt. Kasi iba kasi yung matuwid sa Diyos, iba yung matuwid sa tao. Merong mga tao matuwid lang sa kapwa-tao pero hindi naman matuwid sa Diyos. May mga hidden, ginagawa silang masasama na nakatago. Akala mo matuwid sila, pala masama rin sila. Pero kung talagang matuwid ang tao at nawala sa mundo, kinuha na maaga, ang tawag nung iba ron, untimely death. Pero ako, hindi ako naniniwala dun sa pagkatao ka ng Diyos, mamamatay ka untimely. Pag sa Diyos ka, hindi pwedeng untimely, meron perfect timing ang Diyos kasi yun ang talagang itinakda ng Diyos sa Kanya. Basahin natin ang 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. It is ordained by God na ang tao'y mamamatay. Tamo? Kaya pag matuwid ka at namatay ka, hindi pwedeng sabihin untimely yun. Ngayon, kung talagang totoo na ang tao matuwid, kaya siya kinukuha ng Diyos, meron kasing kasamaan pang dumarating sa kanya na baka mapasama pa siya, kaya kinuha na siya ng Diyos. Yun ang dahilan, kapatid. Nasa Biblia yun. Napakagaling talaga ni Doc Bong, no? Hindi Oo, halata
nakikinig kay Brother Ay, oo. Eli. Oo. Kasi tama Good yung morning po, sinabi mo. Brother Eli. Good morning po. Opo. Kuya, good morning. Kuya, nandiyan na rin. Good morning, Kuya. Ayan, hindi tama kasi yung sinabi mo, Doc Bong. No? Kaya pala minsan may maagang mga kinukuha na mga tao kasi nga parang may mga nakikita siguro ang Diyos sa future na tao na yun na hindi masyadong kaaya-aya. No? So wala naman talaga yung tinatawag na untimely death. Oo. Lahat to talaga nasa kapalaran na ng tao. Kasi sabi din sa Biblia, kahit nga yung ibon lang hindi naman hahayaan ng Diyos na mawawala na lang bigla o kaya alam din ng Diyos yung kung kailan babawiin yung buhay ng ibon, tao pa kaya. Di siyempre talagang everything is very timely para sa ating Panginoon. Talagang magaling Kaya na si Doc siyempre, Bong. gusto lang na, Anong topic na yan? ang gusto lang i-imply, siyempre lagi siguro dapat handa tayo, lagi tayo. Kumbaga sabi nga nila, pagkagising mo sa umaga, treat it as the last day of your Oo nga. life. Para make the most out of it, no? Yes, Oo nga. exactly. Kaya naman maraming salamat po kay Brother Eddie Soriano para sa ating naging biblically speaking ngayong umaga. Ano na ang ating... Aba, si Angel. Oo Diba? nga. Kanina nakita ko yan sa World Watch pero hindi ko alam kung nasaan siya. Kayo ba guys, may idea kayo kung nasaan siya? Parang museum Parang nakita ko na Di ba, parang Tony? yung naka-upside down yung Parang camera nila. museum. Ako curious Angel? ako. Oo, kanina. Kasama ni Diego. Ay naman, may tama. Of May course. punto ka naman dyan. Tanungin natin Attorney kung G. kasama niya si Diego. Tawagin na natin. Angel, where are you? Oh, Ayan, Angel! Hi! Good morning! Hindi po kayo namamalikmata. Talagang baligtad ako ngayon, di ba? Pero good morning muna, Kuya. At of course, good morning sa ating mga kasambahay. Happy Friday po sa inyo dyan, mga nanonood sa inyong mga bahay. At ganun din sa ating mga kasama dyan sa bahay ni Kuya sa inyo, Monica. Of course, si Doc Bong, si Kikay nandyan din. And of course, good morning kay Kuya. At yun na nga, tulad ng aking nabanggit, it's Friday today and it's perfect na perfect talaga. Dahil po, ending na po ng inyong stressful weekday or work week, ano? At tamang-tama po itong lugar na to na puntahan kung nasaan ako ngayong weekend, ha? Pero may tanong muna ako sa inyo, guys. Have you ever wondered, diba, na ma-view ang inyong mundo in a different perspective? Diba? Nakapag-wonder na ba kayo kung ang sala ko baligtad, diba? Oo. Ang banyo ko baligtad. Naka-wonder na ba kayo ng ganun? Hindi, palagi ko hindi pa Kasi hindi mo magagamit kasi kung baliktad di ba? Parang Kamukha niya. feeling ko may injure ako pag nangyari yun Ako din dati pangarap ko, sabi ko gusto ko lahat sa bahay ko nakakain. Yung sofa ko nakakain, yung bubong ko nakakain. Iba yun. Oo, different Oo perspective naman, pa rin oo naman naman. yun. Mas maganda yung Pero perspective. parang hindi nakakain naman yung kama sa likod. Pero eto nga guys, eto nga sinasabi ko sa inyo, ay talagang kakaiba dahil talagang ngayong umagang ito, no, this early morning, talagang babaligtad ang ating mundo dahil nandito nga po ako ngayon sa Upside Down Museum dito sa Pasay City. Mamaya po ay samahan niyo ako, mga kasama dyan sa bahay ni Kuya, na explore itong lugar na to. Kasi balita ko, itong Upside Down Museum na to ay nagsimula noong October at mamaya, last year lang so bagong-bago. Mamaya malalaman natin yung buong history nito. At supposedly, ito ngang Upside Down ay nagsimula sa Malaysia, meron sila sa Malaysia, sa Thailand, sa Taiwan, sa US meron din. And of course, ngayon, nandito na sa Pilipinas na talagang mas pinaganda, mas dinagdagan yung mga illusion na nandito na pwede natin makita. At balita ko rin meron dito yung nga tulad na sinasabi ko, Upside Down House, Leaning Corner, meron ding Floating Corner at mamaya, tulad ng nabanggit ko, samahan nyo kong explore itong area na to para bumaligtad naman kahit minsan, no? 'Di ba? Kahit isang araw lang dito ang ating mundo. So, for the meantime, back to you guys muna. Alright. May tanong sa iyo. Angel, Ayan. parang hirap na paano kung nasa restroom ka? Kaya, Upside down. Paano nga Ay, yun? good morning, Attorney G. Angel, no? totoo bang bed yan? Yung nasa likod mo? Totoong kama yan? Picture ba yan? O ano? Yes, hindi. Totoo yan. Pwede ko ba puntahan? O sige, puntahan. Totoo yan. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na floating house na sinasabi nila. So, lahat ng corners dito sa house na to ay, of course, like what I've said, nakabaligtad. So, ito, yan. Ito, totoong kama yan. Pwede akong humiga dyan, pero hindi kasi baligtad nga, di ba? Di ba yan? So, tapos ito yung dresser, di ba? Yung pag nagpapaganda tayo dyan. Tapos kung trip mo naman mag-chess,
Meron din dito, totoo din yan. Tingnan mo, at nakabaligtad, patouch nga. O, totoo yan, na chest yan nakabaligtad. Tapos, ito yung dining area. Monica, o, di ba may mga sweets dito pero hindi siya makakain, Kikay? Pero baligtad din siya. So, lahat po ng area dito sa floating upside down house na to ay talagang baligtad. Next week, pagbalik mo dito sa Monday, itong bahay ni Kuya baliktad na. Pabalik na rin natin yan, no? Subukan natin. So, Ayan, tingnan mo. Angel, magkano entrance Hindi naman dyan? ako nagpa-blood rush dito. Oo nga. Angel, magkano entrance? Ayan, Attorney G, tamang-tama. 400 ang kanilang entrance dito. At alam ko, pag birthday mo, free eh. Ganon. Ay, gusto ko yun. Sino ba may birthday sa atin So ngayon? Wala mamaya ba? malalaman pa natin kung ano-ano pa yung mga details na yan kasi makakausap natin yung manager dito sa Upside Down Museum. Sige, Okay. Angel. Totoo talaga, ang ganda. Hindi lang siya basta painting. Talagang totoong mga gamit, ano? Oo. Saan ba siya Furnitures. exacto located? Sa Angel, saan siya exacto located? Sa mismong tabi Dito ng siya sa may boom na boom. Hindi, Attorney G, boom na boom? boom ground. Oo. Oo, sa may Pasay City. Yan, boom na boom ground, CCP Complex. Ayan. Angel, maraming salamat ha. Babalikan ka namin mamaya. Balikan niyo ako mamaya, explore ko tong buong Upside Down Museum na to na talagang for sure mag-e-enjoy kayo at feeling ko Attorney G tsaka yung ibang kasama natin dyan sa bahay ni Kuya, pupunta kayo dito ngayong weekend. Oo nga eh. Pwede. Usap tayo mamaya. Okay. Thank you so much, Angela, mula sa Pasay City. Gutom na ba kayo? Siyempre, gutom na. Umaga, kailangan may laman ang ating tiyan para naman maging active at very energetic ang ating morning. Kaya guys, ano ba ang ating quick meal? Hi! Good morning! Uy, ito ano na ba? naman. Oo. Ano bang kick meal natin? Na-excite ako sa gagawin natin ngayon kasi bihira ko lang siyang makain. Pero Talaga? masarap ito. Ano ba to? Gagawa tayo ngayon, talian ng pudding. Oo. Ayun. Pudding. Wow. Kaya ano pa yung mga ingredients natin na kailangan for Ayan, this of course, recipe? meron tayong bread, meron tayong egg, brown sugar, milk, at saka cinnamon brown. powder. Oo, napakadali lang pala. Konti lang ang kailangan dito Yes, sa paggawa 5 ng ingredients ating pudding. Kaya tara, let's go. Gawin na natin ang ating quick meal for today. Okay, Talia, ito ang una nating gagawin. Ang ating bread, ilalagyan ng ating milk, tapos Ilagay lalagyan natin yung ng egg and cinnamon. Of course, pampalasa yan sa ating pudding. Ilagay rin natin ating brown sugar at i-mix lang natin yung ginawa nating mixture Kailangan with the talagang bread. nakamash Yes, siya. correct. And then, ito, Tapos, magpo-cooking spray tayo. Tapos, ilalagay yan sa ating pan. Ayan. Tapos, i-fill up po lang yung pan na yan hanggang sa mabuo na at ilagay sa ating oven at i-bake. At ayan na ang ating pudding. Okay. Okay, let's do the honor. Mukhang masarap ito, ha? Tan 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 tan. O, ano lasa? Sarap! Sarap siya! Masarap ha? Ang sarap! Parang pwede naman ito lagyan ng ano, no? Lasang ginanon-ganon ng kamay. Charot lang. Hindi, masarap, masarap. Masarap Hindi mo siya. masyado matitikman yan pag hindi mo naubos yung Isang buo. Isang buong Dapat slice. medyo isang buong slice para mas matikman mo masarap. Ah, walang problema yan sa atin. Masarap siya lagyan ng apple. Or Para siyang apple pie. Or Diba? pwede rin lagyan ng whipped cream dito sa Pampataba center. naman yun. Eh, Pang healthy apple. Yun ang gagawin mo. Apple dapat. Whipped cream. Tigilan mo ba ako? Gotta stay real. Oo. Kung gusto nila. Sige na nga, ako ice cream lalagay ko. Ay, oo. Tingnan Diba? mo. Sarap ice cream. Healthy ka ba dyan? Ice cream din naman. Oo. Anyway. Ay, Kikay, dahil Friday ngayon, at siyempre bukas mamamalengke, kamusta ba yung mga presyohan? Oo, ito Attorney G, tamang-tama. Dahil ngayon naalamin natin kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga prutas dito sa Comabena Market in Makati City. Good morning, Kuya! Good morning po sa
sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako pa rin po si Kikay at ito ang nag-iisang Palengke Price Watch. At syempre, nagbabalik po ako ngayon dito sa Comabena Market at located po ito sa Lanzones Street, Comembo in Makati City. Malapit lamang po ito, mga kasangbahay, sa Pateros. Ito, mga kasangbahay, ihahatid ko po sa inyo ang presyo ng ating mga sariwang prutas. So, at makakasama natin ang vendor sa pwesto na ito. Walang iba kung hindi si Ate Jeneline. Hi, Ate! Ito, mga kasangbahay, good news dahil ang presyo po ng mangga natin ay bumaba. Dati pong 160, ngayon po 150 pesos na lang po yan per kilo. Ang pakwan po natin ngayon, ang per kilo niya po 30 pesos per kilo. Pero kapag gusto nyo, nung nakahati na per slice, ito po ay makukuha ninyo sa presyong 50 pesos. Isa pang good news, dahil itong ating green mango, dating 120 pesos ito per kilo, ngayon po 100 na lang. Nagbaba rin po ang presyo ng ating mansanas. Dati po itong 15 pesos per piraso, ngayon po makukuha nyo na lamang sa presyong 10 pesos. Kung kailangan nyo ng pongkan sa bahay, bilhin nyo na po yan sa presyong 12 pesos and 50 centavos. Stable na stable pa rin po ang presyo ng ating pomelo sa 100 pesos. Ang tawag po dito ay kiyat-kiyato at makukuha nyo po yan sa presyong 60 pesos per pack. Hindi mawawala dyan ang ating ubas na makukuha nyo po sa presyong 240 pesos yan per kilo. So, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga prutas dito sa tindahan ni Ate Jeneline. At syempre dahil dyan, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya. Thank you, Ate. Thank you. O ayan, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating prutas dito sa Comabena Market in Makati City. Once again, this is located at Lanzones Street, Comembo in Makati City. Malapit po ito sa Pateros. At syempre, maraming salamat na rin po dito kay Kapitan Ariel Sarmiento. At syempre, sa pamumuno po ito ni Mayor Abigail Binay. Good morning, Mayor. At syempre, wag natin kakalimutan ito ang ating Mothers Club. Ayan. Tapos yung ating kuwat para sa kanilang pagsiservisyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Kikay. At ito ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Ayan, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga sariwang mga prutas dito sa Comabena Market in Makati. Kaya alam nyo na, kung malapit lang kayo sa area na yan, ako, I highly suggest na pumunta na kayo dyan sa Comabena Market dahil malay mo, makabuena mano ka pa. That's right! Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. Tapos sinabi ka po, malinis, no? Yung market. Malinis ang Comabena Market, tsaka maluwag siya. Oo, medyo masikip lamang yung mga daan kasi nasa mismong kalsada siya, Attorney G. Parang nahati ang palengke. Meron talaga mismong palengke dito sa gilid, tapos may mga stalls dyan sa tabi-tabi. Pero napaka-convenient. Ayun. Sana lagi ganun kahit saan palengke para makita mo mabuti talaga yung bibilin mo, hindi crowded. Tsaka safe ito kasi merong mga bantay sa gilid. So effective sina Kapitan. Oo, effective sila Kapitan at yung mga barangay tanong. Yun. Okay. Ayan, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text or tumawag lang po sa mga sumusunod na numero, 442-6256 or 442-6257. Kung kayo Globe subscriber, 0995-582-3762. Kung kayo Sun subscriber, 0932-9475-386. O mag-send lang po ng message sa aming Facebook account, www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lang po inyong name, age, location, at ang inyong katanungan. At dahil pa weekend na, kailangan natin paghandaan ng mga pangmalakasang kainan ngayong weekend. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. At OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis. Sa OsteoGuard, go galaw! Wow! Ayan,
So ngayon po ay araw ng Biyernes mga kasambahay, January 20 po. 2017, baka po nagkakalimutan. Hindi po 2016, madami kasing pag gumawa ng cheque. Cheque. 2016 pa rin. May hassle na Ibabalik po yan tayo. sa inyo. 2017 na po tayo ngayon mga kasambahay. At ang oras, 5:38. Eksakto na ako kahapon kasi alas 8 na sinabi ko. 5:38 po yung sa ginagawang tala orasan po ang aming programa. Kinakailangan kayo gumising na maaga. Sigurado pong pagka traffic na naman. Inirereklamo ang traffic na yan po at dahil nga magkakaroon ng testing ng zipper lane. Yes. yun yung Actually, report kanina. kahapon ng gabi, mga before ito ang balita time, muntik si Attorney G, si Attorney Reg, hindi na nakahabol. Si Angela at ako, muntik na rin hindi umabot sa oras. Napaka-traffic. Ang alam ko meron yatang Bumagsak tumambol na, na container van dyan dito sa may ano. Yes, sa may sa bandang may Tulfo circle. area. Actually sa LX kanina traffic from Malolos nga ako. So yung bago pumasok ng attorney ng Balintawak, may nagkarambola na namang mga sasakyan. So buti na lang nakatakbo pa rin ng mabilis pero technically traffic talaga kanina. Kinakailangan talaga mga kung meron ka appointment, meron ka importante pong pagpupulong o kung saan ka pupunta, mga may 1.5 to 2 hours Oo kang nga. kalugod. Correct. Tsaka yung may mga flights, no? Ay, lalo na. Huwag kayong photo finish. Mahirap yun. Okay, konsulta muna tayo. Ako ganyan. Tuloy-tuloy po ang ating public service at merong katanungan sa atin si Tatay Alan Tabafunda ng Sampaloc, Manila. At ito yung via video call. Tatay Alan, good morning. Yes, hello po. Good morning po, Kuya. Good morning po sa inyo lahat dyan. Good morning po, Attorney. Ako, Nakatanggap po ako ng sulat galing sa attorney ng may-ari ng inuupahan naming bahay at nakasaad po doon na pinaalis na po kami gawa ng nabenta na raw po yung buong lote. Ngayon ang tanong ko po, paano po ba yung proseso ng pagpapaalis ng tenant at ano po yung karapatan namin bilang tenant po? Yun lang po. Alan, maraming salamat ha. Nakakabayad ba kayo sa inyong buwan ng upa? Actually, on time po ako kung magbayad, attorney. Wala po akong delay or wala po akong utang. Yan, ang problem kasi natin, Alan, sa mga ganyang klaseng pagpapautang, sigurado ako, wala kayong kontrata ng pagpapautang. Ibig sabihin, ito'y base sa usapan nyo lamang, word of mouth, no? Ibig sabihin, walang pagbabasihan kung kailan ka pwedeng paalisin, ano mga kadahilanan. So pagka ganyan, i-apply mo talaga kung ano nakalagay na lang sa batas. Wala pong kaduda-duda na ang may-ari ng bahay, pwede naman talagang gamitin na yung bahay and therefore kung may nangungupahan dyan, pwede niyang ipakiusap na umalis na. Pero syempre, kung kayo ay may mga deposito dyan po sa pag-upa ninyo, di ba? Meron tinatawag na advance, pagkatapos merong deposit, kinakailangan yun ay makuha ninyo pag kayo aalis na at dapat bibigyan din kayo ng palugit para makapaghanap naman kayo ng inyong lilipatan kahit paano mga isang buwan nyo na binibigay. At the same time, syempre dapat tingnan din ng may-ari kung sakaling kayo aalis na dyan, dapat tingnan ng may-ari ano yung mga nasira kung meron man, kung kinakailangan iparipin. Kaya lang, ikaw din sumama kayo pagka nag-i-inspeksyon. Meron po kasing mga may-ari minsan, kahit naman walang nasirang ganyan, kahit naman hindi kinakailangan papinturahan, kahit naman ayos lahat ang ilaw, sasabihin nasira, sasabihin papalitan, para lamang yung deposito nyo ay mabawasan para hindi o kaya hindi na maibalik sa inyo. Karapatan nyo pong makuha iyon para naman po magamit po ninyo dito po sa inyong paglipat. Ngayon po, kung sa inyong palagay naman ay medyo walang kadahilanan yung pagpapaalis po sa inyo kahit pa abogado ang sumulat, palagay ko po dapat ay makipag-usap po kayo sa may-ari at kung mas maganda po, kung para po mas maganda usapan, gawin nyo po ang pakikipag-usap na yan sa inyo pong barangay. Ano po, Boss Sir Alan? Okay po, salamat po. Naintindihan ko po at nakuha ko po lahat. Maraming salamat po, Sir Alan. Alright, isunod na natin itong katanungan legal pa rin ni Marlon Desquitado ng Manila, 34 years old at via phone patch ito. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. I-consulta nyo na po. Good morning po. Ang tanong ko po is,
Opo, Sir Marlon. Ano po kasi, nag-absent po ako ng 3 days sa work last December. Then, ayaw po kasi nila ibigay yung sahod ko na itong huli. Then, hindi po ako nabigyan ng schedule sa work. Paano po ba maganda kong gawin po para makuha ko po yung last salary ko po? So, ibig sabihin, ngayon, hindi ka na nagtatrabaho sa opisina, Marlon? Wala ka na, nag-resign ka na? O tinanggal ka na nila? Nagtatanong po kasi po ako ng schedule ko, hindi po nila ako binibigyan. So, pero ang issue mo na lang ngayon, Marlon, okay na hindi ka bigyan ng schedule, pero makuha mo man lang yung sweldo mo noong Disyembre. Opo. Number one, hindi pwedeng hindi bibigay sa iyo yung sweldo mo. Bawal na bawal yung pinagtrabahuhan mo yun eh. Kahit nga hindi ka nakapasok, di bawasin na lang dapat yung hindi mo na ipasok na araw. Pero yun dapat ibibigay sa iyo. Number two, kung ikaw ay regular na empleyado at hindi ka lang binibigyan ng trabaho o schedule, mali din yun. Dahil parang technically tinatanggal ka nila nang hindi man lang formal ang pagtatanggal sa iyo. So, kapag ganito, illegal yung dismissal sa iyo. Ngayon, kung ang dating ikaw ay project employee lang o contractual, medyo yon, may dahilan para hindi ka mabigyan ng trabaho. Na ang pinakamaganda, pumunta ka sa pinakamalapit na regional office ng Department of Labor and Employment. Diyan sa inyong lugar, meron dyan na DOLE. Meron kang fill up na form doon, Tagalog, English yon. Chechikan mo lang yon. Hindi mo kinakailangan isulat yung mga na mahaba. Chechikan mo lang. Ano nirereklamo mo? Halimbawa yung huling sweldo o kaya yung illegal dismissal sa iyo. At pagkatapos yan ay isusumiti mo at later on makakatanggap ka ng sulat mula sa Department of Labor at susulatan din o orderan din yung iyong employer na humarap mismo sa DOLE, ipaliwanag ang kanilang side kung bakit hindi ka nakakasweldo at sila ay magdidesisyon kung bibigay sa yung sweldo mo at the same time kung pababalikin ka sa pinagtatrabahuhan mo. Okay yun, Marlon? Opo, salamat po. Ayun, maraming salamat, Marlon. Okay, ito naman na katanungang medical naman itong ikukonsulta ni Sir Renato Patino ng Manila pa rin, 43 years old. Magandang umaga po sa inyo. Morning po. Morning po. Ay, tatanong ko lang po yung tungkol po kasi sa nararamdaman ko sa tiko ko po kasi po sumasakit po siya. Ginawa ko po ng paraan, nilagyan ko ng support po para hindi masyadong masakit po. Lalo na po nahanginan po, masakit po eh. Okay. Ano po ba ang trabaho nyo, Sir Renato? Ano po, may trabaho ko, balik po, costing estimator po ako sa isang kumpanya po. Maghapon po ko sa harapan ng computer. Tapos po pag ang naging pag-uwi ko po, nagbibisikleta lang po pag maging pagpasok po. Nagbibisikleta? Okay. Kasi Sir Renato, doon pa lang sa trabaho mo, office work, tsak na tsak, nakapatong yung kamay nun doon sa mesa, nakaharap sa computer. So, technically, kung more than 2 hours man lang, na yun ay walang support or even hindi mo na naigagalaw o mobilization, talagang medyo baka nga mag-swell pa yun o magkaroon ng pamamaga, no? Medyo hindi pa naman siguro ganong kaidaran si Sir Renato. Pero kung matagal ng ganyan yan, and I'm sure nakagamit naman na siguro ng pain management siya, siguro kahit simpleng Biogen. yes, o yung pwedeng tableta, nakainom na siya. Pero pabalik-balik na yung pain, dapat patingnan na, no? First and foremost, i-examine ng doktor yan, titingnan, namamaga ba, may nadispalinghadong buto ba, may nagsisimula bang sugat, no? Baka may mga bukol na masakit dun sa area na yon. Kung medyo questionable yung nakakapa at saka pati yung istorya niya, papa-x-ray natin, no? Titingnan, baka nga may dislodgement ng bone. But of course, yung sinasabi niya, di ba narinig nyo yung malamig daw pag nahanginan, masakit? Meron kasing mga nerve endings pa rin dito. May mga ugat tayo ditong maninipis na talagang konting tama lang ng kahit ano talagang magkokos ng pain, ano? Yung iba nga ang term nila diyan namamanid. No, pag matagal mong nagano namamanid, o matagal na pwestong ganyan hindi mo na igalaw, no? May tinatawag na tingling sensation. So, una sa lahat, yung working hours mo,
more than 2 hours, tumayo ka, mag-stretch ka ng kaunti para yung blood flow mo umiikot, no? Number 2, may mga pain management parang wag mo nang kailangang inumin. Pahiran mo lang yung mga anti-pain na cream, no? Marami diyan. One good example ngayon yung indomethacin, yan yung isa sa mga ginagamit natin. Maganda siya para sa mga ganyang makikikirot, no? O kaya lagyan ng yelo. Pwede din kasi para kailangan ma-relax mo yung area na yon. Number 3, kung hindi talaga nag-improve sa ganon, seek consult. Magpatingin ka na. Baka may mga cases, alam nyo, I have a patient, nahulog lang. Nahulog, nadulas sa hagdanan. Nung pina-x-ray namin, cancer of the bone na pala. Kung hindi pa nahulog, hindi namin malalamang may problema sa buto. Yes, in-amputate namin, tinanggal namin yung bone kasi hahabal o kung saan mapupunta pa. So technically, patingnan na natin kung medyo matagal na yan, a week or 2, matagal na, patingnan mo na. Tapos i-adjust mo yung working condition mo, yung kung paano ka magtatagal sa harap ng computer, no? Very important. Okay po, Sir Renato. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Doc Bong and Attorney G. Doon sa radyo, kapag ka medyo may mga sumasakit ang kasukasuan doon, aging yon. Sinasabi na walang ibang dahilan doon kung hindi siyempre senyales yun na tumatanda na. Sino bang madalas na Alam ka naman ako. Huwag naman ako ang sasabihin. Hindi naman ako. Hindi rin naman si Beth Santiago. Itago na lang natin sa pangalang Tito Joe. May pinapalinggan si attorney, ha? Mamaya, naku, lagot ka. Nandiyan ba si Tito Joe? Andyan. Kaya yung sunod mong topic, ay, nasasaktan talaga ako dyan eh. Ilang araw na kayong yan ang topic niyo eh. Oo eh. May ano kasi kami, Attorney G, leg serie ang tawag dyan. Ay, hindi ka nag-iisa, ako din. Yung mga kinapos. Huwag ka mag-alala, ako rin naman. Ay, si Talia lang hindi actually. Dito sa bahay, si Talia lang. Hindi, sa pagpapatuloy nga kasi na ating leg serye, in-line pa rin sa Miss Universe dahil nga bali-balita, usap-usapan ng kanilang mga mahaba at magagandang legs. Eh marami talaga ang gustong magkaroon ng the same legs, diba? Kaya naman kung gusto nyo pong ma-achieve yan, ito po, panoorin nyo po ang ating mga susunod pang leg workout para sa ating Fitness 101. Friday at ngayon po ang last day ng ating exercise for our leg area. But for today, gagamit po tayo ng stepper and some dumbbells para po sa total body conditioning. So hindi lang po leg area natin ang may exercise, i-combine na rin po natin ang ating core muscles and upper body. So for our first exercise, ang tawag po dito ay step up. So basically, mag-step up lang po tayo sa stepper. And at the same time, mag-shoulder press. So for this movement, na-exercise na rin po ang ating quads, butt area, ang ating core muscles, and shoulder. You may do these exercises for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. Pong second exercise ay sumo squat. So this time, gagamit din po ako ng stepper para po ma-build ang ating stability. So meaning to say, makikip po natin ang ating balance. Importante po yan para sa ating mga beauty queens na rumarampa on stage. So kailangan po maganda ang kanilang balance, and sumo squat will help them do this. So once again, you may do this exercise for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. Ang ating last exercise ay push-ups for our upper body, and at the same time, magma-mountaineering po tayo, good for our legs and core muscles. So push-up position, and push-up, continue. So once again, mga kasambahay, yan po ang ating exercises for our total body conditioning using a stepper and some dumbbells. So ayan mga kasambahay, nakita nyo po this week ang aming exercises to have a strong lower body.
So para po sa inyo na naghahanap ng fitness center, mag-visit lang po kayo dito sa O Movement Gym. Dito lang po yan sa Provident Village, Marikina. You may call us at telephone number 345-2199 or you may text us at 0932-875-0831. You may also like our Facebook page, O Movement Gym. Meron din po kaming boxing classes, taekwondo, and Zumba classes, and mixed martial arts. So abangan nyo po ulit kami next week para naman po sa aming ab workout. Dito lang po yan sa Good Morning, Kuya! Kikay, kailangan mo yung leg workout na yun. Para hindi Bakit? nangangalay yung mga legs mo. May Para nagsabi kanina nga sa yung nangonsulta sa akin. atin. Oo nga, oo. May share ko lang Yes. may nagsabi sa akin, actually yung dati kong fitness trainer sa gym na pinupuntahan ko dati, it doesn't matter kung medyo short-legged ka, as long as toned yung legs mo, it would look longer. Yes, Totoo yun. oo. Kaya But of course, kailangan natin yan. Not just kung paano mo makita, it's really more of yung strength. Diba? Baka, Yes. mamit, toned nga or maganda, long-legged, mahina naman pala sa mga ehersisyo, tsaka sa mga lakaran, tsaka sa mga Oo, kailangan yun nga gawin, eh. diba? Yung iba kasi iniisip na para, alam mo yun, maganda lang tignan. Pero hindi rin yun eh. Kasi maganda na nag-exercise talaga tayo Yes, araw-araw, oo, di ba? At, of course, itong si Tito Joe, ito nag-exercise ba to? Yung mga kapitbahay natin dyan. May Kamusta sinasabi si kayo attorney dyan? kanina, eh, no? May Oo, tingnan si natin Tito kung ano Joe. sabihin niya ngayon. Sige. Oh, Good morning. Hindi nga, diba sinasabi namin dito, hindi naman si Tito Joe yun, hindi rin si Tita Beth, si Friendly Nikki kasi yun. Yung sabi, pinag-uusapan kasi yun, masakit kasi yung siko. Ikaw binibenta mo kami. Masakit yung siko kapag ka hinahangin. Sabi ni Doc Bong, madami mga ganyan. Sa amin, sabi ko sa radyo, kapag ka medyo masakit ang kasukasuan, sign of aging yun. Ganun ba yun? Eh, nag-conclude ka agad. Sabi ko, hindi Si ako. Tito Joe. Si Friendly Nikki. Hindi kasi nila kilala si Friendly Nikki. Na nakikita na Si rin. Thalia nga sabi niya, sino daw si friend ni Nikki? Friendly Nikki. Si Nikki na friendly. Ay, kayong tatlo, maraming salamat ha. Dahil... Kikay, magpakabait ka, Kikay ha. Ako na lang ang Magpakabait walang ka. ako na lang ang walang atraso. Maraming salamat. La 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 la. Oh, oh. Doki! Yes, good morning again sa Good ating morning mga ulit. taga-subaybay. Oo. At Doki? yes, actually magandang topic natin yan. Tama-tama, nandiyan kayong mga babae. Ano ba yan, Oo. Doc? Bakit? It's all about, ayun, perimenopausal period. Ano yun? Alam niyo ba yun? Naman sa amin, Ano ba yan? Yung Oh, sige. Ha? Yan ba, Dok? Yung malapit ka ng mag-ending. Ano, Bilang na attorney? yung mga araw. Bilang. But anyway, Parehas lang yan ng menopause. ha? O may pinagkaiba ba itong perimenopause? Yung perimenopausal, kasi yan yung mga bagay na makikita mo o maobserbahan mo sa sarili mo. Kung babae ha, Oo. bago ka mag-menopause o bago matapos yung buwan ng dalaw. Ano? Parang pre-menopause stage. Yes, yan. oo. So, tingnan natin yung mga slides nating iginaya. Okay. Well, what is perimenopausal o perimenopause? Ano? Ito yung pagbaba ng mga hormones ng babae, yung estrogen and progesterone, na may kinalaman sa buwan ng paglilinis ng kasarian, ano? Yung tinatawag na menstrual period. Usually kasi, every month, ideally, dapat mayroong paglilinis, ano? Pero pag nagkakaroon na ng imbalance dun sa hormones na yan, estrogen and progesterone, nalilimitahan na o natutuyo na o nawawala na yung regular period. Ang sabi nga nila, pag pumasok na yung isang taon, 12 months na walang regular period ang isang babae, nasa menopausal period na siya. Pero before mo ma-experience yun, merong mga signs and symptoms ka munang maobserbahan. Okay? So next picture. Doc Bong, pinakita mo yung edad dyan. So, anong age usually lumalabas Okay. na? Oo, As early as 40? Meron. Safe. Huwag mo nang kausapin tatlo, safe na safe yung mga yan. Pero ako, Pero sa amin tatlo, ako mauuna eh. ganun ba? ang common naman mga 50s plus minus sa 50s. Eh bakit si Janet Jackson ang anak pa? Oo nga, kaya 50 na yun, di ba? Oo, 50 na siya. 50. well, syempre, alam mo naman sa states, attorney, may mga adjustments at mayroong mga gamot at pamamaraan pwedeng gawin para ma-adjust mo pa yung mga gano'n. No? Pero technically,
Yun nga, sabi ko nga kanina, changes in the monthly period, ano? So, meron niyang may mga panahon na 60 days wala kang buwan ng dalaw, which means 2 months, ano? Pag nagkakaroon ka na ng ganun, kanina actually pinag-uusapan natin yan, di ba? Medyo questionable na, especially if your age is malapit ka na doon sa mga 40s and above na. Tingnan mo na, baka nandun na, baka may mga, kasi maraming side effects yung perimenopausal, yung mga ganyang period na, no? So, pag may pagbabago na sa monthly period mo, nawawala na yung regular monthly period mo, medyo lumapit ka na sa doktor o magtanong na tayo sa ating mga OB-GYN. Okay, next picture. Asa na? Para masundan natin. Ayan. Heavy bleeding, no? Or yung, syempre, yung malakas na buwan ng dalaw. Minsan mahina, minsan malakas. Dati regular, yun lang 3 pasador lang. Sabi nga sa Tagalog, 2, 3 lang. Pero lately, nagiging 7 o mas marami pa o talaga nakapanlalata na bumababa pa yung presyo ng babae, bumababa ang BP. Up to the point na sinasali na muna ng dugo. Ano? May mga ganong cases. Medyo questionable yun. Still, it has something to do with the hormonal changes. May mga gamot naman dyan, may mga pills na pwedeng inumin. Yung mga hormone replacement therapy or estrogen replacement available naman sa market. Pero nevertheless, pinapakita lang na ito yung mga isa sa mga abnormalities na makikita ng isang babae. May kilala nga ako, Doc Bong, instead na the usual sanitary napkin yung ginamit niya, nag-pampers na siya dahil sa sobrang heavy. Kasi profuse bleeding. Sa heavy bleeding kasi, merong yung pagbabago dun sa kuwelyo ng matres. Ano? If I may be a little bit technical, ano? Yung progesterone level nung babae, kasi estrogen progesterone, ano? Yung progesterone, yun yung kasi nagpapanipis nung kuhelyo. Konti na lang yung progesterone. So, mangyayari, yung kuhelyo ng matres, uterus sa English, kumakapal. So, kasi pag nagre-regla ang babae, numinipis yun. Kasi yun nga nililinis nung regla, no? Sa sobrang kapal, no, maraming dugo syempre na involved doon, no, kasama. So, mas marami siyang dugo lumalabas. So, yun nga, sabi ko kanina, bababa na yung progesterone level ng part na yun. Okay, next picture. Of course, hot flashes, ano? It has something to do with estrogen deficiency naman. So, sa gabi, may mga tinatawag na night sweats, no? Tutulog ka, pagising mo, basang-basa ka ng pawis. Naka-aircon naman ako, di ba? Parang ganun. Or, basta, kahit maligo ka, pagpasok mo o matutulog ka, ayan na, may mga sweating ka na, especially in the wee hours in the morning, ano? So, technically, still consult, pero may mga sinasabi sila, iwasan mo yung mga spicy foods, warm climates, warm temperatures, tapos magbago ka ng format sa pagtulog, kasi kailangan mong i-combat kasi hindi po pwedeng laging ganun. Masisira yung pagtulog mo at makita mo nyo mamaya bakit importante yung magkaroon ng magandang tulog ang mga babae. No? Okay, next picture. Well, of course, because of the changes nga dyan sa mga hormones na yun, nagkakaroon ng panunuyo o dryness ng kasarian. Ano? Technically, important na hindi dry, no? Moist, sabi nga nila. Kasi pag dry, mas malapit kapitan ng infection. Especially mga fungal infection, bacterial infection. So, common sa mga perimenopausal, and of course, menopausal women na nagkakaroon talaga ng infection, especially UTI, plus of course, mga skin diseases. Kasi nga meron ng vaginal dryness. So, may mga creams na pwedeng gamitin, ipahid o inumin para hindi magkaroon ng ganun. Kumbaga, kahit perimenopausal ka na, tuloy-tuloy na moist o maayos yung hindi tuyo yung area na yun para sa mga babae. Very important. Next picture. O yun, sleep problems. Yung iba masyadong napupuyat na. And one cause of this, yung night sweats kanina. Kasi di ba, nagigising ka, hot flashes, basang-basa ng pawis sa umaga, sira tulog mo. Kung may opisina ka in the morning, di syempre, yun na nga, susunod na mamaya yung slide natin na ipapakita kung bakit nagiging problema yung sleep problem na yan. Pero as we go along, yan, yung mood changes, ano? Kasi kung puyat ka, because of the night sweats, sira na yung mood mo. Magkakaroon ka na ng medyo positive, negative mood. Hindi na... Nagiging cranky ka na. Oo, yung gano'n. Tapos madaling uminit ang ulo. Kaya may mga, di ba, malapit ng mag-menopause kasi laging mainit ang ulo ni ma'am. Gano'n, laging Pero galit. may kinalaman din ba, Doc Bong, yung hormonal changes sa katawan? Kaya naggaganon yung mood ng mga babae? Yes, oo. Estrogen deficiency pa rin yan. Pero
titingnan nga nila dun sa yung sleep problem, isa sa mga nakaka-apekto. Isa sa factors Kasi di din. naman masabi nung boss or nung babae, ay kasi mainit ang ulo ko kasi napuyat ako, kasi di ako nakakatulog, kasi ganito, ganyan. So technically, yun yung mga ganong mga factors. Pero still, hormone deficiency. Forgetfulness. So meron na ba sa inyong nakakalimot? Pinakita ko yung susi ng kotse na iwan doon sa pintuan. Nangyayari daw yan talaga. So one thing, hindi naman perimenopausal lang ang forgetfulness, pero isa yan sa mga nakikita na pwedeng side effect ng perimenopausal. Madaling makalimot na yung mga babae, no? O hindi na matandaan yung mga dating ginagawa. Yun. And of course, one bad side effect, kaya nga hindi pa may patalas sa TV, yung tungkol sa mga bone, may pinopromote ng gatas, di ba? Ganun. Of course, yun nga, isa sa mga side effect ng perimenopausal, and of course, menopausal period, yung bone loss, humihina yung kalakasan ng buto ng mga babae. Kaya nga yung matatanda, pag nadulas, balik. Di ba? Yung mga matatanda babae. Hindi, tumingin na kasi parang umuo ka sa akin eh. Kaya nga nag-iisip din pala si Attorney G, baka may tanong mamaya. Pero yun nga yun. So, very important, high calcium diet, multivitamins, vitamin D, sunlight, no, very important. And then of course, at the end of the day, seek consult. If you think nasa perimenopausal ka na, may mga changes ka na, hindi lang nabanggit, hypertension, tapos tumataas ang sugar mo, etc. Magpatingin ka na. Magpatingin na. Kasi iba yung suwabe yung pagpapaedad ng mga babae. Of course, sa mga lalaki ganun din, no? Doc Bong, pwede bang pwede bang agapan habang maaga pa para hindi ka magkaroon nitong perimenopausal? Could you control it? Well, sabi nga ni Attorney Jim, yung sino yung kanina? Yung sa States, di ba? Janet Jackson. Well, depende siguro sa need or sa kung ano pa, paano mo titingnan yung buhay. Pero kasi talagang pupunta talaga dyan sa area na yan eh. Kaya lang natin to pinag-uusapan o tinatopic para yung pagiging ready ng isang babae sa mangyayari para alam niya yung andun na pala siya, yung nakikita niya pagbabago sa karakter niya saka sa physical niya, pwede nang i-attribute doon. Pwedeng masolusyonan. Still, mayroong mga estrogen replacement, hormone replacement therapy. Magpatingin tayo sa ating mga OB/GYN specialist. Very important na masubaybayan, mabantayan tayo para hindi magkaroon ng maraming mga side effects. May distinction ba, Doc, in terms of yung stage, in terms of effect, kapag kami anak o walang anak? Kapag dalaga o may asawa? Good question. Oo. Yung stress doon yung depression, no? Kasi kung wala ka pang anak tapos perimenopausal ka na, di syempre para bang teka muna. Paano mo ba i-attribute yung, paano mo pupuntahan, paano mo i-accept yung ganong fact, no? So technically, acceptance is very important. Tapos sabi nga, kung mahahabol pa rin yan ng replacement therapies, tapos mga regular consults natin, very important na matingnan, matulungan. Kasi yung depression, yung disappointment na pwedeng ibigay ng problema to, medyo mataas yan, lalo na kung wala pang ang baby, sabi nga ni Attorney G. Okay? So, I hope nakatulong tayo sa ating mga taga-subaybay at sana marami silang natutunan sa atin. Thank you, Doc. Lalo kami mga girls dahil talagang pagdadaanan namin. Kaya nga. At baka mauna nga ako sa kanila. Ganun ba? So, magre-ready na ako. Matagal pa naman. Mga Oo 10 naman. to 20 years. Diba? Oy, Doc Bong, may Yes. nag-text. Marami raw silang natutunan sa usapang pangkalusugan. Itong sina Christian Cathy, Teo Gutierrez, Mark Kabatay, Lorna Johnson Kabatay, and their kids from San Diego, California, USA. Good morning po sa inyo. Good morning sa inyo. Good morning. Happy viewing. At ngayon naman, balikan natin ang nakaano pa rin kaya to? Nakapatiwanan Oo pa rin nga. kaya to? Tingnan natin. Si Angela. Balikan natin si Angela live na live mula dyan sa Pasay City. Angel! Good morning, Monica. And of course, good morning din kay Kuya. At of course, sa ating mga kasambahay, sa lahat po ng mga nanonood sa kanila mga bahay. And of course, sa lahat ng kasama natin dyan sa bahay ni Kuya. And I'm still here, pero hindi na muna ako nakabaligtad. Kasi baka sumakit yung ulo ko masyado, diba? Kasi meron ako munang kakwentuhan dito. Like what I've said, like what I've promised kanina, ay kakausapin po natin yung administration dito sa Upside Down Museum para malaman natin yung iba pang detalye about this museum. And this morning, joining us nga po ay si Sir Mark Lee Cinco, ang supervisor ng Upside Down Museum. Good morning, sir. Good morning, ma'am.
Oh, yan na. O sige, nag-enjoy ako dito Yes. sa... Pero syempre, bago natin ibahagi ang ating mga photos doon sa mga ginawa natin kanina dito, bigyan naman niyo muna kami ng brief history nitong Upside Down Museum, Sir Mark. Okay, so Upside Down Museum is an interactive art museum which basically features amazing artworks, marvelous illusions, and also never before seen images in the Philippines. Okay? So Upside Down Museum, bale meron po tayong Upside Down Museum sa Thailand, meron po tayong Upside Down Museum sa Hong Kong, and also particularly in Malaysia po, Penang, Malaysia. Pero ang ginawa po kasi ng ating mga owners dito, which is who are Koreans, okay, dinala po yung Upside Down Museum dito sa Pilipinas, kung saan mag-enjoy po yung mga kapwa nating Pinoy. At sabi nga nila, itong ang Upside Down Museum dito sa Philippines ay mas pinalaki at mas pinadami yung mga illusions na in-install Hindi lang dito. po siya literal na upside down, baliktad po yung mga makikita natin. Meron din po tayong mga other features or other attractions na dinagdag. At isa na po dito ay yung 90 degrees house. Meron din po tayong 40 degrees and also gigantic sculptures or images, which is yung mga giant headphone na kung gusto po nating makinig sa music, meron po tayo nun. And also meron po tayong higanteng sapatos named after Goliath. Okay? So since nabanggit niyo na nga po yung mga features na yan, una, isa-isahin natin yung mga napuntahan ko, yung mga na-experience ko Yes. na features. Unang-una yung Leaning House. Okay. Diba? Leaning house is also known as the 40-degree house. Okay? Which kung is? saan mag-a-apply po dito yung Michael Jackson trick. Yung Okay, gumaganon siya. parang leaning forward style or leaning trick. And also, pwede din po doon magkaroon ng other twist. Okay? Groupie selfie with the teddy bear. Meron po tayo Kasi nun. malaking-malaking yung teddy bear Malaking teddy bear po. Tapos sir, meron din tayong pinuntahan yung floating corner. Ito, nag-enjoy din ako dito. Yes, Kasi ma'am. may illusion siya na talagang ako ay naka-float. As if you're flying without wings or floating po. That's our levitation corner or floating corner po. Kung saan different poses po and angles yung makikita natin or pwedeng ipagaya sa mga guests natin para mag-enjoy po sila. And of course, yung kaninang unang-unang feature natin, yung upside down house, kung saan lahat ng corners ng house natin ay naka-upside down. Yes po. So meron po tayong main attraction which is the upside down house. Buong bahay po, buong gamit natin, yung sandok ni nanay, yung TV po natin, yung bed po natin, and also meron po tayong office room doon na kung saan yung laptop, yung pencils, nakabaliktad po lahat yan. Pati yung laundry area, baliktad Yes, din. yung washing machine, Oh. yung toilet section po, baliktad. Talagang nakakatuwa at nakaka-enjoy. Pero ito isa sa mga na-enjoy ko din, isa sa mga favorite ko ditong features, itong mirror house. Yes, Oh, ma'am. ayan, ginawa din natin yan, yung Yes, mirror ma'am. house. Yes, O ano bang, ito yung mga pinupuntahan lalo talaga, di ba? Favorite din tong mirror Yes house. po. This one right here is Which is our where we are biggest standing right attraction now. po. Okay? Kung saan po, yung isang tao ay parang nahuhulog. Okay? As if falling and also parang mag-aabutan kayo ng kamay Oo. sa sabit po. O, pwede rin naman yung iba umupo dun sa bintana, yung Yes illusion po. na parang nakaupo Parang lang sa tambay bintana. mode lang po. Yung Pwede. iba nakasabit, ganyan. No? Yes. So kung may mga kunyari, ang emote mo dyan, nagliligawan kayo, di ba? Yung ganon. Pwede po. Ganon. So tapos eto naman, meron din tayo yung katulad ng binanggit mo kanina, yung giant sneaker, yung parang aapakan ako. Yes, Di ba? ma'am. Yung parang dadaganan ka ng isang higanteng sapatos. At meron din tayong giant headset. Yes, ma'am. Oo, yung- Meron po tayong giant headset na parang natural na parang yung ginagawa natin for music. Yung World of Comfort, ano naman yan, sir? Okay. Sa World of Comfort po, meron po tayong mga urinals na kung saan i-apply po natin yung naughty side ng mga tao. And ng mga of guests. course, itong unang-unang makikita natin, pagpasok natin ng Upside Down Museum, itong inverted steel bridge. Yes, that's also our main attraction po. Buong kotse at yung kalsada po natin is talagang binaliktad. Kauna-unahan pong baliktad na tulay na ginawa sa buong mundo. And you have to take note, mga kasambahay, itong mga kotse na to talaga na mga nakabaligtad, na mga naka-upside down, ay totoong mga kotse yan na binaligtad na gano'n. Hindi Yes. lang siya basta-basta mga props. These Kasi are real. mga real cars yan. And of course, yung mga ibang mga features natin, dito, tulad nga yung comfort, yung World of Comfort, diba? At mga totoong toilet bowls yun. Yes. And other features here, mga totoo sila, hindi lang sila basta painting o yung mga props na ginawa. Yes po. O sige sir, dun sa mga interested na, of course, na pumunta dito, ano-ano po ba yung mga
dapat nilang tandaan, yung rules and regulations, and of course, gusto nilang malaman kung magkano ba yung entrance fee dito, and of course, yung hours of operation. Okay, so we regularly open during Tuesdays, that's Tuesdays to Sundays po, from 11 a.m. to 9 p.m. po. Okay? So, pero nagbibigay din po kami ng discounts for PWDs and senior citizens, which is 330 na lang po siya. Okay. At Tapos, also, ma'am, bale, meron din po kaming mga added features na binibigay dito. Which or is? promos na naka-tie up po sa ibang companies. Ito yung ditong sa buong parang community dito Yes. sa Boom na Boom Sa Boom na Grounds. Okay. Tapos of course, tanong ko lang din sir, yung mga bata, may mga height requirements ba dito para maging free sila? Wala pong height requirement, ma'am. Okay, free for kids 3 years old and below lang po. Okay. Alright, so why don't you invite our televiewers sa ating mga kasambahay na pumunta dito sa ating napakagandang Upside Down Museum? So sa mga televiewers po, iniimbitahan ko po kayo, please come and visit Upside Down Museum. We are located at Boom na Boom Grounds, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City po. And of course, yung telephone na. Sir, tanong ko lang din, pagka pupunta ba sila dito, kailangan ba ng reservation? No need for No reservations. need for reservation. They just come and walk in here. Yeah. Tapos, may time limit po ba pag punta nila dito at gusto nila magstay dito ng hanggang anong oras nila? 1 to sawa? Pwede ba yun? 1 to sawa po siya, ma'am. Wow! Talaga at amount of 450 pesos kahit na maghapon sila dito magpipicture Yes. feeling ko sobra-sobra na yung isang buong araw o makukulangan pa sila kasi nga dahil pwedeng-pwede nga nila gamitin yung mga iba't ibang klaseng poses na maiisip nila per feature. At meron din po sila dito mga kasambahay na mga guidelines kung saan pwedeng yung patayuin yung kasama ninyo kung saan pwedeng magkuha ng picture para maganda, 'di ba? The best yung angle na makukuha nila. Meron din po mga martial or museum guys na pwedeng mag-assist sa kanila for the best photo shots po and angles. Ay, yun naman pala. And I'm sure guys, kayo po ay nag-enjoy sa panonood sa akin dito sa mga special features dito sa Upside Down. And ako po kasi talagang definitely, di ba, walang halong biro, ay nag-enjoy po ako. Parang bumalik ako sa pagkabata dito sa mga ginawa ko dito. Nag-enjoy po ako and I would definitely bring the whole family back here. Ako tsaka yung whole family. Kaya kailangan bigyan mo ko ng discount. Yes, ma'am. Sure, diba? ma'am. Oo, dun sa mga pupunta naman po dito, dun sa mga nagbabalak pumunta dito, huwag niyo pong kakalimutan yung mga rules and regulations na sinabi ni Sir Mark, yung bawal pagkain dito, Bawal di lang ba? po pagkain, bawal lang po yung mga drinks natin. Bawal At mag-smoke. also, Don't bring yes, deadly weapons. prepare your cameras for selfies po. Iyon na nga. So don't forget yung mga rules and regulations na nabanggit ni Sir Mark para sa for a smooth sailing and fun-filled experience here sa Upside Down Museum. And of course, don't forget to bring your selfie cameras para ma-capture nyo po ang mga iba't ibang features dito sa Upside Down Museum. And remember guys, the only limitation is your imagination. Ayan. Maraming salamat po ulit, Sir Mark Cinco, ng supervisor po ng Upside Down Museum. Alright guys, that's it on my end. Back to you. Kasi siguro pagka sexy yung na andon. Alin? Iba yung mga posing na yun. Sexy at saka maganda. Akala ko yung sexy yung pipicture. Ayan. Punta kayo dito, Attorney G, Kikay, si Talia nandyan din, si Monica, and of course si Doc Bong. Doc Bong, dalhin mo yung whole family mo dito, sila Tita Malu and the kids. They will definitely enjoy. Si Kikay, bring si Dudung, di ba? Mag-enjoy din siya dito. Ganon din sa'yo, Talia, dalhin mo si Jeb, and of course si Monica, dalhin mo dito si yung better half na si Miggy. Baka better half to si Maraming salamat, Angel. Maraming salamat. Yan po si Angel mula sa Upside Down Museum mula sa Pasay City. Ayan. At dahil nag-trending nga ngayon yung Miss Universe 2016, nag-trend din kamakailan ito nga pagdating ng isang kandidata dito sa ating bansa. Kung bakit, panoorin natin ito. Naging sentro ng atensyon ng mga netizen hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ang Miss Universe bet from Thailand na si Namtan Chalita Swansane.
Kumpara kasi sa ibang mga kandidata ng Miss U na dumating dito sa Pilipinas, si Swan Sane ang isa sa may pinakamaraming dalang bagahe. Umabot lang naman sa 17 ang dalang luggage ng 22-year-old candidate. At mayroon itong total weight na 300 kilograms. 10 times ito na mas mabigat kaysa sa normal baggage allowance na ipinatutupad ng mga airline. Kabilang daw umano sa laman ng kanyang mga bagahe ay ang kanyang mga mamahaling tiara, evening gown at swimwear. Ayon pa umano sa nasabing kandidata, umaasa siya na sa pamamagitan ng mga ito ay mas madaragdagan ang tsansa niyang manalo sa nasabing kompetisyon. Diba, imagine 17 yung kanyang 17 bagahe. yun. Oo, yung luggage niya. Magkano kaya inabot mo sa 300 kilos? Hindi, ang problema dyan pati do. Over siya. Di, ibig sabihin, kinakailangan kumuha niyan isang room sa hotel. Oo nga. Hindi kasya doon sa room yun. Mag-isang sila mag-isa. Alam mo, dalawa pa sila sa isang room. roommates yun eh. Ano kaya naman nung 17 bagahe? Feeling ko ito yung mga national Dami costumes naman. nila. Na talagang, kasi di ba, pag national costume, palakihan sila ng headdress, ganun. pabunggahan nung kasuotan. Wala kaya tao sa loob ng... Tapos meron pa nga ako nakita Talia, na speaking of dyan sa Miss Universe, hindi ko lang maalala kung anong bansa yung re-represent niya. Merong may box na ref yung nakalagay. Ewan ko lang kung ref yung laman o baka ginawa niya lang box yun. Alam mo naman, the usual, parang Pilipino rin, kung ano yung mga kahon na ginamit. Yun ang ginamit. Oo, nakakatuwa Samantala, naman meron yun. naman na ibang kandidata na ang dala-dala, isang maliit na malita. Para swimwear lang ang dala-dala. Puro swimwear. Long gown swimwear. O baka magaling siya, Attorney G, mag-impake. O kaya naman, mayaman dahil mamimili na lang. Bongga yan, no? Nakaka-good mood yung Alam mo naman susunod dyan kung sino yun. Swimwear lang ang dala, swimwear lang. Oo, kasi may something good. Oo, dahil alam nyo naman mag-weekend na meron akong pampag-good vibes sa inyo para sa ating Something Good! Oo. Nabibigay ka ng good vibes kay Monica. O ito mga kasangbahay, ang kwento ng kabutihan ng isang good Samaritan na nag-trending sa social media. O ito ayon sa Facebook post ni Jed kay Kep, may nagpadala daw ng package sa kanilang tahanan para sa kanya at nagtataka siya kung saan ito galing dahil wala naman daw siyang inaasahan na padala. At laking gulat ni Jed na ang nilalaman nito ay ang kanyang nawawalang coin purse, driver's license at pera na matagal niya nang nawala. At may kasama rin itong liham mula kay Alvin Quinton, isang taxi driver. O diba, iba talaga kapag sinusurprise ka tapos meron pang dedication. Talaga naman nakaka-good mood yan. At syempre mga kasangbahay, dahil dito labis ang pasasalamat at pagkatuwa ni Jed kay Alvin dahil siya ay may ginagawang Something Good! Alam mo na, may napansin ako. Ano yun? English yung sulat. Oo nga, binabasa ko eh. Oo nga English yung sulat, social. Nagulat ako sa baba. Taxi driver. English yung sulat. Talagang... Sorry for the delay. Nakalagay, binabasa ko eh. Diba? Sanay tayo na pasensya na po. You left something in my car. Yes. Yes. Kaya nagulat ako na taxi driver. Sana talaga dumami pa ang mga katulad itong si Manong Alvin contact Quinton. Uber. That's why I decided Uber to... driver siya. Oo. Baka ginagawa niyang part-time yung pag-Uber. Oh, diba? Usually after naman trabaho. yung mga may-ari ng sasakyan, yun din ang driver ng sasakyan nila. Diba? Isa siyang good Nice, Samaritan. nice. At syempre mga kasangbahay, i-like and share nyo na po ang Kikay Cares on Facebook. Ayan, at syempre mga kasambahay, ito na yung oras na kinakailangan pumunta naman tayo sa kabilang dako ng daigdig. Tita Beth, Tito Joe, George! Attorney G, may question kami dito eh. Wala kasi kaming lawyer na. Anong question mo? Nahiram yung lawyer namin. So, pwede po magtanong, dapat ba daw mahanap muna yung katawan bago mapatunayan na merong crime?
Yun ang general rule, yung tinatawag na... paano dun sa kaso nung Koreano? Ang tawag doon corpus delicti, di ba, the body of the crime. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon kinakailangan na andyan yung katawan o yung tinatawag na corpus delicti para magkaroon ng conviction. Kung mapapatunayan mo naman na talagang may namatay na tao at number 2, maaari itong inaakusahan mo ang kadahilanan ng pagkamatay ng tao, ito yung mga circumstantial evidence, di ba? Halimbawa, pumasok nga si Tito Joe sa isang CR. Pagkatapos pagpasok ni Tito Joe, pumasok din ako. Tapos wala namang ibang tao doon. Paglaba ako, nagmamadaling lumabas. Pagtingin ko sa pagtingin ni Kikay sa CR, nakabulagta si Tito Joe. So naturally, ikaw ang pagdududahan. O kaya biglang nawala na lang yung katawan ni Tito Joe doon. Di ba, nawala. At tapos bigla na lang parang may mga damit na lang natira. So wala ibang pagdududahan na nawala yun, kundi si Tito Joe. So ibig sabihin, madami namang pamamaraan pa para mapatunayan yung liability or culpability, lalo pa Tito Joe at Tita Beth, na merong mga witnesses. Ibig sabihin, Prof. George, ang rule is not absolute. May exceptions. Ang exception, ibig sabihin kung mapapatunayan mo through circumstantial evidence na indeed may pinatay at clinimate siya at flash yung ashes niya sa toilet bowl, for as long as there are witnesses and the witnesses are credible, at yung kanilang testimonya ay kapanipaniwala, pwede pa rin ma-establish na may pinatay. And that this accused are the ones guilty of it. Because there is no such thing as a perfect crime. Yun ang nangyari dito sa Koreano, talagang sinabi na rin ng Panginoon Diyos na kinakailangan matigil na itong kasamaan ninyo. Correct. Kinakailangan matapos na ito, kaya sinabi ng Panginoon, malalaman ito. Yan ang nangyari. Tama na. Finlash pa naman yung abo sa ano naman, no? Medyo sobrang foul na nga yung ginawa nila doon sa tao Nakakapanginig talaga. Lakas kasi ng loob nila. Actually, this is even more than evil. Correct. Hindi lang ito karumal-dumal. At the very least, evil na ito, evil. Imagine mo, hiningan mo ng ransom money, binigay, pero pinatay mo pa rin. Kaya nga. Diba? Sobra. At nangihingi pa ng additional na Yes, iba. kasi 8 million yata daw yun, Attorney G. Nangihingi pa ng parang 500,000 pero patay na yung Koreano at that time. Ang masama dito, Prof. George, kaya nga sabi ko nga kay Tita Beth, dapat magsalita na rin dito sa kasong ito si Pangulong Digong. Correct. Kasi ang masama dito, ginagamit nila ang kampanya niya against or laban sa bawal na gamot sa kanilang kidnap for ransom activities. Kasi ang ginagamit nila na huhulihin nila yung isang tao drug-related dahil allegedly involved daw sa illegal drugs trade. Di ba? And then saka na nilang hingian ng pera dahil kung ayaw mo ma-involve ka, magbigay ka. So, yun ang masama dahil nakakasira ito sa kampanya nga laban sa illegal drugs. Attorney G, sabi ni Marvin, pwede daw ba manghingi ng pagkain? Hindi daw ransom. Wala namang problema kung may matitira. Kung walang natira, pasensya. Masarap yung breakfast no? Ikaw, Attorney George, pag nandito ka, iba sinasabi mo Pag nandito, pag nandyan ka. When you are in Rome, do what the Romans are doing. Ibig sabihin, ilalak ko na yung pinto dito. Tita Beth, si Prof. George sa Rome, tayo ay nasa bundok. Kaya mo na nga, sige na nga. Oy, happy weekend sa inyo ha. Happy weekend! Bye! La 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 la